Yo, what's up mga idol, kumusta at welcome back dito. So lumabas na nga ang chapter 186 ng One Punch Man ng manga at hahainan tayo dito ng laban ng Genos vs Saitama Round 2. Dito rin ay sa wakas marireveal na ang bagong rival hero organization ng Hero Association na kung tawagin ay Neo Heroes. Bali yung kabuuan ng chapter na to ay merong mabigatang pagsasalaysay para matulungan tayo na ihanda sa paparating na next major arc ng kwento na malamang ay isa sa pinakabigating arc na magkakaroon ng One Punch Man, and probably mas mabigat pa yung arc na to sa nakaraang Monster Association arc. So kung isa ka sa mga fan ng One Punch Man ay consider mo na rin i-subscribe ang channel na to dahil aside sa mga video ng One Punch Man original webcomics at bonus chapters ay sisimulan ko na rin gawa ng chapter review ang manga. Bali yung chapter na to ay may title na Turning Point. At yung pinaka-cover photo niya ay isang pixelated video game style na kung saan makikitang naglalakad si Saitama sa isang kalsada. So bago tayo magsimula ay konting recap muna patungkol sa nakaraang chapter. During chapter 185 ay nakita nating inilantad ni Genos ang bagong upgraded na katawan niya laban sa isang Forest King monster na may threat level dragon. Dahil na nga sa bagong upgrade ni Genos ay mabilisan niyang na-dispatch siya ang halimaw. So dito na nga ay kayang-kaya na ni Genos na makipaglaban sa mga threat level dragon na hindi niya nagagawa dati. At dito nagtapos yung chapter na to. Sa pagsisimula ng chapter 186 ay binisita ni Genos si Saitama. At dito na nga ay napansin ni Kalbo ang upgraded na katawan netong si Genos. Nabanggit din dito ni Genos na sa wakas ay nakalipat na nga daw si Saitama ng apartment. Pero napansin din niyang may kaliitan nga daw yung kwartong yon. So dahil nga doon ay nagpresenta si Genos na kakausapin niya nga daw ang Hero Association para nga makapag-request ng mas malaking kwarto para dito kay Saitama. Pero sinabi naman ni Saitama na wag nga daw sapagkat siya mismo yung nag-request na ibigay sa kanya yung pinakamaliit na kwarto na meron sila sapagkat nakaka-relax nga daw yun sa kanya. So hindi na nga nagpilit ito si Genos at bigla niyang sinabi kay Saitama na dadalhin niya nga daw yung gamit niya bukas. Sa tingin niya nga daw ay kakasya nga daw ang mga ito sa may sulok ngayon. Bigla namang sinabi ni Saitama na teka lang. Dahil nga daw yung kwartong to ay mas maliit pa kung ikukumpara dun sa unang nilang tinirahan ni Genos. Kaya naman hindi nga daw ito pwedeng tumira sa kwartong yun kasama siya. Pero agad namang sinabi ni Genos na wag nga daw maglala si Saitama. Dahil sobrang konting space nga lang daw ang kailangan ni Genos para kahit makaupo man lang. Isipin na nga lang daw ni Saitama na isa siyang dekorasyon para hindi na nga sila magkaroon ng issue. Sinabi naman ni Saitama na hindi nga daw pwede dahil sobrang weird nga daw nun at nakakatakot. So pagkatapos nga nun ay nagkaroon pa ng saglit na argumento yung dalawa patungkol sa pag-i-insist ni Genos na tumira sa apartment ni Saitama. And finally nabanggit din ni Genos yung talagang pakay niya kaya siya napunta dito. So humingi na nga ng pabor dito si Genos na magkaroon sila ng rematch ni Saitama. Bali yung pinakaunan nilang laban ay nung nakaraang season 1 pa mga idol. So mula nun hanggang sa chapter na to ay talagang mas lalong lumakas pa ng gusto si Genos. Kaya eto yung tamang tempo para matesting niya yung abilidad niya gamit ang bago niyang upgraded na katawan. Walang alinlangan namang pumayag si Kalbo dahil nakaplano din sa kanya ang lumabas sa mga oras na yon. Mali nga habang naglalakad sila sa isang open space na lugar ay nabanggit ni Saitama na napakaraming mga monsters nga daw ang nagsisilabasan nitong kamakailan lang. Mas madali pa nga daw makahanap ng mga monster kaysa makakita ng salagubang. So mga ayon naman dito si Genos dahil kanina nga lang daw ay may nakaharap siyang halimaw. Finally ay nakahanap na nga sila ng tamang lugar para sa gagawin nilang rematch. Dito ay hindi na nga nagaksaya ng panahon si Genos at ipinakita niya kay Saitama ang bagong upgrade niyang katawan na kung tawagin niya ay Lightning Core. So yun mga idol no, I'm sure alam na natin na etong si Genos ay merong tinatawag na main core na nagbibigay ng kapangyarihan sa katawan niya at abilidad na meron siya. At ngayon ay parang nagkaroon pa siya ng isa pang separate core aside dun sa main core at tinatawag niya itong Lightning Core. So wala pa nga tayong specific na impormasyon patungkol dito. But the good thing is, sa bagong upgrade ni Genos ay kaya niyang gumamit ng multiple cores. Pero saan niya nga ba nakuha yung core na to? Ito ba yung na-recovered mula sa alternate timeline na napuntahan ni Saitama matapos niyang talunin si Garou? So anyway, as I've said, wala pa tayong siguradong source patungkol dito pero at least may idea tayo kung ano nga ba yung mga nangyayari. At malay natin baka mahagip to sa mga bonus chapter na ginagawan ko ng video. Hopefully kasi hindi ko pa talaga nababasa lahat ng mga bonus chapters. Mabalik tayo mga idol. Bali etong lightning core na ginagamit ngayon ni Genos ay naglalabas ng sobrang nakakasilaw na liwanag. Dahil nga dito ay talaga namang nasilaw ang bida nating Kalbo at napapikit pa ito dahil hindi niya kinaya yung liwanag na ginawa ni Genos. After nga nun ay biglang bumulusok si Genos papasugod kay Saitama at nagpakawala ito ng isang malupit na suntok at target na ito ang mukha ni Kalbo. Agad namang itinigil ni Genos yung pag-atake na yon nung makita niyang nakapikit si Saitama. Hindi naman ipagkakaila na sobrang tindi ng atake na yun ni Genos dahil sa lakas ng impact na nagawa nito sa buong paligid.
So parang ganito rin yung nangyari kay Genos nung una nilang laban nang magpakawala si Saitama ng Death Punch. Parang ipinapakita lang sa atin dito kung gaano kalakas ngayon yung bagong upgrade na katawan ni Genos. Pagkatapos, ay nagtaka nga itong si Kalbo kung bakit nga daw tinigil ni Genos yung pag-atake na yon. Sinabi naman ni Genos na nagbago na nga daw yung isip niya. Sapagkat ang mapapala niya nga lang doon sa laban ng to ay ang madamihan lang yung outfit ni Saitama. Dagdag pa na itong si Genos na magtatanong na nga lang daw siya sa master niya. At nagtanong na nga si Genos at sinabi niya na sa palagay nga daw ni Saitama ay nadagdagan nga ba daw yung lakas niya. Sabat naman ni Kalbo na hindi niya nga daw alam. Malamang nga daw ay lumakas nga ng konti si Genos dahil na nga dun sa ginawang pag-upgrade ng body parts niya. Sumagot naman si Genos at muling nagtanong na ang pagpapalit nga ba doon ng kanyang mga pyesa ay talaga nga bang nagpapalakas sa kanya. Naitanong naman ni Saitama kung nalulungkot nga ba doon si Genos sa bagay na yon. Dagdag pa nito sa kanyang isip na eto na nga daw yung tamang panahon para magbigay siya ng salitang pampatibay ng loob na dapat ginagawa ng isang master. Pagkatapos ay bigla nitong tinawag ang pangalan ni Genos. Sinabi nga dito ni Saitama na yung nakakasilaw na ginawa ni Genos kanina ay sobrang napakaliwanag. Kung lumakas nga ba daw talaga si Genos o hindi, well at least naging maliwanag naman daw siya. So dito ay parang naging mas malungkot pa si Genos dahil nga sa napansin niya kanina nung umatake siya. Sapagkat hindi nga lang daw basta-basta na napapikit si Saitama dahil sa nasilaw ito. Kundi yung pagkakahulog niya ay parang hindi daw siya threat o hindi siya banta para dito kay Saitama. Wala nga daw pakialam itong master niya sa kanya simula nung naging disipulo siya neto. 2 buwan na nga daw simula nun, subalit ang feeling niya ay parang hindi nga daw siya nag-i-improve. Sa point nga na to ay nakaramdam siya na may napapabayaan na nga daw siya sa kanyang sarili. Nabanggit pa ni Genos kay Saitama yung pagbibigay nito sa kanya ng goal na mapasama sa top 10 hero ng Hero Association. Doon nung mga oras na yun ay parang challenge kay Genos yun. Subalit, sa ngayon nga daw ay parang na-stack up siya sa isang mababang kompetisyon kung ikukumpara sa level ni Saitama. Bali hindi na nga daw ganun ka-exciting yung goal na yun para sa kanya. Kaya naman, para maitulak niya ang kanyang sarili sa lakas na kanyang ninanais, ay napag-isipan ni Genos na umalis ng Hero Association at sumali sa bagong organisasyon na Neo Heroes. Bali nga ito yung first time na official na nabanggit dito sa manga yung name ng organisasyon na to. Daw pa ulit-ulit natin itong nababanggit sa mga video natin sa webcomics. So behind the scene ay parang maraming ang nalalaman si Genos patungkol dito. Dahil sa 4 na taon na nga daw mula nang maitatagang Hero Association, unti-unti na nga rin nagkakaroon ng paghihinala ang mga tao sa kanilang pagiging epektibo at maging sa mga policy na meron sila. Hindi lang yan, sapagkat medyo naiinis na rin ang buong publiko dahil sa mga naging pinsala na kagagawa ng mga heroes. Isa sa mga halimbawa dito ay yung naging laban nila Tatsumaki at Saitama. Parang naisip ng mga tao na kahit yung mga hero na dapat ay pumoprotekta sa kanila, ay siya pa mismo yung naging sanhi ng pagkakasira ng kanilang mga tahanan at syudad. At sa pinakatuktok ng mga issue na to ay ang sandamakmak ng mga skandalosong bagay sa loob mismo ng Hero Association. Kaya eto yung mga bagay na nag-uudyo kay Genos para lumipat ng Neo Heroes. Dagdag pang sinabi ni Genos kay Saitama na dahil sa mga issue na to, ay eto rin ang magiging sanhi ng pagbagsak ng Hero Association. Dito nga ay nagtanong si Saitama kung kanino nga ba nakuha ni Genos yung mga impormasyon na to at kung sino sila. Sinabi niya man ni Genos ang patungkol sa scout ng Neo Heroes. Sa ngayon nga daw ay meron ng 2,000 affiliated members ang Neo Heroes kumpara sa 600 na pro heroes na kasalukuyang empleyado ng Hero Association. Nabanggit din ni Genos na halos lahat ng top caliber pro heroes ng Hero Association kasama na ang karamihan sa mga S-Class ay lilipat sa Neo Heroes. Pero sa isip naman ni Kalbo ay nasabi niyang bakit hindi pa nga daw siya kinakausap ng mga ito. Isa pa nga sa mga nag-udyo kay Genos na sumali sa bagong organisasyon ay dahil sa mga taong nire-recruit ng Neo Heroes na hindi pa nare-reveal sa publiko. So ina-assume ni Genos dito na maaaring makakatagpo siya ng mga taong kasing lakas ng mga S-Class na maaaring makatulong para mas lalo pa siyang lumakas. Nabanggit naman dito ni Saitama na libat ang rason kaya gustong lumakas nito si Genos ay dahil tila gusto nito makapaghiganti. Sumagot naman si Genos na tama si Saitama sapagkat gusto niya nga daw talunin yung Mad Cyborg na sa ngayon ay wala pa rin itong rektang pagkakakilanlan. Ayon na nga dito kay Genos, yung Mad Cyborg na to ay kinuha ang lahat na meron siya 4 na taon na ang nakakaraan. Sinabi naman ni Saitama na paano kung yung Mad Cyborg na sinasabi niya ay natalo na ng ibang heroes. Sagot naman ni Genos na imposible nga daw yun sapagkat hindi pa nga daw niya nakukumpirma ang mga impormasyon patungkol sa Mad Cyborg base sa mga datos ng Hero Association mula nang maitatag ito, which is makes sense dahil nga nabanggit kanina na 4 years ago since na ito yung Hero Association at the same time ay nabanggit ni Genos na 4 years ago din nung na-encounter niya yung Mad Cyborg. So sa times pa na yan nung naitayo yung Hero Association, eh dapat nasa database na yan kung sakaling may nakapatay na nga dito sa Mad Cyborg. Pero dumali ulit ang tanong si Saitama dito at sinabi niyang paano kung hindi pro hero ang nakapatay doon? Paano kung siya mismo yung tumalo sa Mad Cyborg na yon? Which is hindi nga naman na irirehistro sa database ng Hero Association.
Sumagot naman dito si Genos sa sinabi nyo ni Saitama na etong Mad Cyborg nga daw ay talagang napakalakas at maaaring matalo nila yung nilalang na yon, subalit kahit sino nga daw makaharap sa Mad Cyborg na yon ay paniguradong mag-iipon ito ng memorya bilang isa sa pinakamalakas na naging kalaban ng sinuman. Sinabi naman dito ni Galbo na hindi niya nga daw alam dahil sa lahat nga daw ng kanyang mga nakalaban ay wala siyang naalala sa mga monster na napatay niya. Sagot naman dito ni Genos na hindi niya nga rin alam pero hahanapin niya pa rin yung nilalang na yon. At kung makakaharap niyang muli yung Mad Cyborg, isisiguraduhin niyang mananalo siya. At eto nga din daw isa sa mga dahilan kaya gusto niyang lumipat ng Neo Heroes. Sinabihan naman si Genos ni Saitama na good luck. Pero sumagot naman si Genos na sinabihan daw siya ng Neo Heroes na mag-recruit ng mga taong mataas sa tingin niya. So ang ibig sabihin nga dito ni Genos ay gusto niya rin lumipat si Saitama. Dahil etong Hero Association nga daw hindi kayang ibigay kay Saitama yung respetong dapat ay para sa kanya. At paniguradong etong Neo Heroes nga daw ay mas maayos ang magiging pagtrato sa kanya. Maaari pa nga rin na mabigyan si Saitama ng mas malaking sweldo at mas malawak na kwarto and generally, mas mabibigyan siya ng mas maginhawang pamumuhay. Dahil sa mga terms pa lang sa magiging benefits na makukuha sa Neo Heroes, paniguradong 99% sa mga aalokan ng ganito, talagang papayag. Pero ibahin nyo dito yung bida nating Galbo. Bahagyang natahimik muna ito na tila nag-isip, pero sinabi niya rin kay Genos na hindi nga raw siya interesado. Pagkatapos nga nun, sinabi naman ni Genos na okay at hindi na nga rin daw siya sasali. So ganun lang kadali ginibak ni Genos yung pagiging determinado niya kanina para lang sumali sa Neo Heroes. Ito yung naging gusto kong part dito na kahit hanggang sa dulo, hindi iiwanan ni Genos si Saitama. Kemi lang yon and probably, hindi naman talaga ito makakaapekto sa journey ni Genos para maging mas malakas pa. So base nga sa nagawa kong video ng webcomics ay halos pareho lang yung naging takbo ng kwento dito sa manga. Mga idol, dito nga pala sa pinakadulo ng chapter, ipinapakita ang Dust Cloud na aftermath ng Death Punch sa naging una nilang laban. At dito sa naging atake ni Genos dito sa rematch nila, na halos meron pagkakaparehas in terms of impact. Mga idol, abangan lang yung mga susunod na video na agad ko rin i-upload at dito ka na muna tatapusin to. Hanggang sa muli, bye-bye!